Sa bawat minutong wala si Wembanyama sa court, parang nawawala ang gulugod ng Spurs. At yan ang eksaktong problema nila buong playoffs. Kahit may veteran big na si Luke Kornet, malinaw ang gap. Hindi niya kayang i-replicate ang rim protection, vertical gravity at two-way impact ni Wembanyama. Resulta nito, madalas bumabagsak ang defensive rating ng Spurs sa non-Wemby minutes. Game 7 Western Conference Finals, do or die. May 5 fouls na si Wembanyama kaya napilitan ang Spurs na ipasok si Kornet. Isang sitwasyon na dati nang sumakit ulo nila at doon nagsimulang umatake ang Thunder. Mula sa 11-point lead, nabawasan ito hanggang 6. Pero dito pumasok ang pinaka-critical na 1 minuto at 45 seconds ni Kornet sa buong playoffs. Sa isang possession, nakabreak ang Thunder. Clear path para kay Isaiah Hartenstein pero mula sa likod, biglang sumulpot si Kornet. Isang perfectly timed chase down block. Ito ay possession denial sa pinakadelikadong sandali ng laro at dito naging mas brutal ang epekto. Sa kabilang dulo, agad na nag-convert si Stephon Castle. Imbis na maging 4-point game or worst 3, naging 8-point lead ang Spurs. Isang 4 na puntos na swing. Ngayon, papasok ang Spurs sa NBA Finals at oo, si Wembanyama pa rin ang sentro ng sistema. Pero kung may natutunan sila dito, ito yon. Hindi nila kailangan si Kornet para maging Wembanyama. Kailangan lang nila siya para pigilan ang pagdurugo. Kahit saglit lang at minsan isang block lang, sapat na para iligtas ang buong season.